Sa bawat panahon ng krisis, may mga tinig na patuloy na nagtatanong. Hindi para sirain ang pamahalaan, kundi para panagutin ito. That the President's role is to defend press freedom and not lead in destroying it or demeaning its practitioners. Mga salitang minsang nagbigay pag-asa sa malayang pamamahayag. It is my duty for which I ask no special favor, but only fairness, which every citizen, be he the leader of the land or a tiller of the soil, deserves from the fourth estate. Sapagkat ang media ay hindi kaaway ng gobyerno, ito ay bantay ng bayan. Unlike many of my predecessors, I do not seek collaboration, for that implies a surrender of your independence. Ang tunay na malayang media, hindi sunod-sunuran, hindi tahimik, hindi takot. I am of the opinion that national interest is better served by a press that is critical rather than a press that is cooperative. Dahil sa isang demokrasya, ang mapanuring media ay hindi hadlang sa pamahalaan. Ito ang nagpapatibay dito. It must have the untrammeled freedom to do its work, not just to arm the citizenry with the truth, but also to deepen discernment in this age of mass disinformation. Sa panahon ng disinformation, mas mahalaga ang katotohanan, mas mahalaga ang malayang pamamahayag. The principal role of the press is not to applaud those who govern, but you hold us accountable without holding back and giving praise to those who deserve it and providing criticism for those who deserve that. Ang kritikal na media ay hindi kalaban ng gobyerno. Ito ay haligi ng demokrasya. Panindigan natin ang kalayaan sa pamamahayag. Ang katotohanan ay hindi dapat katakutan. Sa isang tunay na demokrasya, ang malayang pamamahayag ay hindi dapat pinatatahimik. Ito ay pinakikinggan. Ang kritikal na media ay hindi kalaban ng gobyerno. Ito ay haligi ng demokrasya. Panindigan natin ang kalayaan sa pamamahayag. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, kasama nyo ang SMNI sa panatang ito.